Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, hudyat na magsisimula ng proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bago yan, naging maugong ang usapan ng pagpapalit na naman ng liderato. Isang linggo lang mula nang maupong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Tinanggihan din ni Cayetano ang mga panawagang magbitiw siya sa pwesto, kasunod ng gulo sa Senado nung nakarang linggo. May live report mula Pasay City ang aming senior correspondent na si Amor Santos. Amor? Menchu, sa kabila ng umugong na isa na namang tangkang kudeta dito sa Senado, walang pagpapalit ng liderato. Sa session ngayong Lunes, May 18, si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang leader ng Senado. At bago mag-alas 4 ng hapon kanina, ay formal na niyang binuksan ang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte at nanumpa siya bilang presiding officer. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Sunod na nanumpa ang 22 senator judges. Si Senator Bato de la Rosa lang ang absent. Kabilang sa mga ipinag-utos ni Cayetano bilang presiding officer ang pag-issue ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte. Senate Sergeant at Arms ang inutusang mag-serve nito kasama ng kopya ng Articles of Impeachment laban sa bise. Pinapasagot si Duterte sa loob ng 10 calendar days at pinapaharap sa impeachment court upon notice. Sa prosecution naman, pinaghahain ng sagot sa loob ng 5 araw. Bago yan, sa session, ni-refer sa Committee on Rules yung Articles of Impeachment, pati na yung selyadong box na naglalaman ng tax records ng bise at yung liham na may listahan ng impeachment prosecutors. Si Senator Joel Villanueva ang acting chairman ng Committee on Rules nito bilang acting majority leader. Nilinaw naman ni Senador Tito Soto na hindi na lang sila siyam sa minority bloc kundi 11 matapos umanib sa kanila sina Senador JV Ejercito at Mig Zubiri na naunang nagdeklarang independent. Ibig sabihin, 2 senador lang ang lumipat sa kanilang grupo ay pwede na ulit magkudeta o maghalal ng panibagong Senate President. Isiniwalat ni Ejercito na inalok siyang maging panlabing-4 na miyembro ng majority bloc kapalit ng pagiging majority leader. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Natauhan ako ng for the first time in the history nagkaputukan dito. Diyos ko. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Nanindigan naman si Cayetano na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng mga panawagang mag-resign siya dahil sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong nakaraang linggo at yung pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Menchu, sa ngayon, nananatili rin daw na Senate Sergeant at Arms si General Mau Aplasca dahil pinag-aaralan pa raw, pinag-uusapan pa raw ng liderato kung ano yung kanilang magiging hakbang matapos ngang maglabas ng suspension order ang ombudsman. Balik sa'yo. So Amor, ngayong si Cayetano pa rin ang Senate President, naipamahagi na ba yung committee chairmanships at sino na ang bagong Blue Ribbon Committee Chairperson? Menchu, ayon kay Cayetano, ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay either ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano or magbabalik chairman si Senator Rodante Marcoleta. Yung Blue Ribbon Committee yung nag-iimbestiga doon sa flood control corruption scandal at ilan pa doon sa mga inanunsyo kanina na major changes doon sa committee chairmanships. Si Senator Loren Legarda na ang Basic Education Chairman kapalit ni Bam Aquino, si Senator Bongo na sa Health kapalit ni Senator Rizzo Ontiveros, si Rodante Marcoleta sa Public Services kapalit ni Raffy Tulfo, Jinggoy Estrada sa Games kapalit ni Erwin Tulfo. Aantabayan na natin yung iba pang mga possible changes in committee chairmanship sa mga susunod na araw, Menchu.
Maraming salamat, Amor Santos, nag-uulat mula Pasay City.